Ganda. Actually, ito yung parang first temple natin dito sa trip na to sa Thailand, no? And also yan, ay nasira po yan because of the earthquake noong 1545. Huwag kayong magsha-shorts and huwag kayong mag-sleeveless. I mean, yung mga strap lang, ganun, okay? So this one is men only place. Hello guys! I'm back again with another vlog! And now, sa video na to, ang ating first full day of exploration dito sa Chiang Mai. And iikutin natin yung mga top tourist spots here and also temples, malls, ganyan. But for now, papakita ko muna sa inyo yung breakfast buffet area dito sa Moose Hotel, Niman. Ayan, so since may kasamang breakfast buffet, yung ating pinook na hotel dito is, let's go. Samantalahin natin. Ay, mukhang madaming options. Ayan. Tignan nyo, ang daming options. Wow, just wow. Salad. Vegetables. Northern Thai menu. Oh my god, ang sarap guys. Cereal. Drinks. Coffee. And also, ayan, meron silang sausage and ham. Ayan, tomato and baked bean. Vegetables and potatoes. Spaghetti. Boiled rice with shrimp. May ganyan palang food. And also, stir-fried chicken, hash browns, and chicken nuggets. Tapos mayroon din sila ditong bread. Yan. Ito, Chinese radish soup with pork. Yan. Thai-style chicken wings. Stir-fried mixed vegetables. Stir-fried noodle. And steam rice, ang pangmalakasan. So we're here na. Umupo lang tayo dito sa merong view na part. Ayan. Para hindi din tayo maka-istorbo kasi mag-vlog tayo. So ito yung kinuha natin. Kumuha tayo ng rice, noodle, and also Thai-style chicken wings. Tapos ayan, chicken, eggs ko. Parang puro family ng chicken tong kinuha natin. And also, ayan, may ham dyan and also hash brown. And alam nyo, originally, hindi dapat talaga tayo magbe-breakfast. Oo, hindi talaga tayo magbe-breakfast buffet. Hindi talaga natin siya gagamitin. Di ba vlog lang natin? Pero nakita ko, ang ganda ng breakfast buffet setup. Ang daming options. Kasi before nakapag-breakfast buffet tayo sa Picnic Hotel sa Bangkok and also saan pa ba? Yung mga ibang breakfast buffet na Moxie Bangkok, ganyan. And also, yung mga iba pang mga hotel na nakalimutan ko, na magkaganda yung iba kapag talagang hindi budget hotel, oo. Pero ito kasi, knowing na medyo mura siya, hindi siya ganoon kamahalan, pero ganoon kadami yung food options. Guys, worth it siya. So, dapat kasi kakain tayo ngayon sa isang fine dining restaurant. Pero ha, don't get me wrong, yung fine dining restaurant na kakainan dapat natin, mura siya. Isa siya sa mga cheapest fine dining restaurant na nakita natin ever. So, dito siya matatagpuan sa Chiang Mai. So, siguro mamaya na lang dinner natin yun na pupuntahan. So, now, kumain na muna tayo. We're here ngayon sa rooftop ng Moose Hotel dito sa Chiang Mai. If ever kung hindi nyo pa napapanood yung previous vlog, doon po ko pinakita yung room and hotel tour natin. And also, magpapahinga na muna tayo dito saglit kasi busog na busog tayo sa kinain natin sa breakfast. Oo, super sulit niya, promise. Ini-itsura ng rooftop po. Kapag kagabi naging wine bar to, and meron dyan kung gusto nyo mag-picture taking. Plus, ganyan, from here, kitang-kita na doon yung Maya na mall. Natatakpan lang ng building na to. Ito guys, yung itinerary natin for today's video. So, pupunta tayo sa Old City and pupunta tayo sa mga temples and also the iconic gate. And tatry natin magpunta dito sa park kapag meron pa tayong time. And papakita ko lang sa inyo yung pag-book. So, mag-book tayo ng Grab. And ang bayad pagka Grab doon is 79. But kapag naman Grab bike is 27. So, Grab bike na lang tayo.
Dito kasi guys sa Chiang Mai, kapag pupunta kayo, it's a must talaga na puntahan niyo yung Old City na tinatawag. And inside that Old City naman is napakadami ding mga temples na pwede niyong pag-ikutan, ganyan. And kung mahilig kayo sa coffee, napakadami din pong coffee shops doon. Pero ito lang pro tip lang to, as a person na lagi nagpupunta dito sa Thailand, kapag ka mag-grab bike naman kayo, tulad ng gagawin natin ngayon, kung hindi kayo sanay na humawak sa likod, yung parang mismong handle, or pwede din namang sabihin niya sa driver kung gusto niyo humawak sa kanya, kunyari sa damit man lang at least or bewang, isabihin niyo kasi medyo mabibilis mag-drive yung mga grab bike dito, like literally mas mabilis ng di hamak sa angkas at sa joyride sa atin sa Pilipinas, and move it super. Alam niyo, habang iniintay natin yung grab bike natin, ibibida ko ulit sa inyo ulit to. Ito po ang ating free space dito sa hotel. So, libre yan. Pag dito kayo naka-check-in, pwede kayo kumain dyan 24/7. And also, meron ditong ganyan, mga juice, libre yan. So, I think this one, lychee, orange, and this one is cantaloupe, grape, and may pa-water sila. Libre yan guys, wala kayong babayaran, and may pa-coffee din sila dito. Nakarating na tayo guys, ngayon dito sa Wat Prasing. Ayan, let's go in. Ganda. Actually, ito yung parang first temple natin dito sa trip na to sa Thailand, no? Ay, so itong Wat Prasing, isa to sa pinaka-importanting temples dito sa Chiang Mai. And also, syempre, before tayo pumasok, kailangan natin hubarin yung sapatos natin. Please take off your shoes. Dito natin iwan. Yan lang ang dapat nyong pakatandaan kapag pupunta kayo sa mga ganito. Kailangan hubarin yung sapatos. So if ever, para mas ready kayo, I think siguro mga slip-on na lang yung mga isuot nyo para mabilisan. So ayan guys, 50 baht yung entrance sa mga foreigners. Ticket. So, this one guys, medyo matagal na siyang nagawa. Actually, matagal talaga. And hindi ganoon halata. Kasi super preserved yung itsura ng mismong temple. And also, o nga pala, sa mga sinasabi nating Wat, yung Wat po na salita, ibig sabihin ng temple. So, di ba, alam niyo yung mga famous na temple sa Thailand. Wat Po, Wat Arun, ganon. So, ito, Wat Prasing. So, kaya Wat Prasing kasi hinahouse ng temple na to is si Prasing Buddha. So, sikat siya because of its Lana style architecture. Itong mga nakikita nyo na to na parang upuan, may nakalagay dyan guys sa please don't sit. Baka just in case lang naman, bigla kayo mapagod, gusto nyo umupo. Meron mga nakadesignate na mga chairs doon sa sulok, ganyan. Or even dito sa side doon sa dulo. Isa guys sa proud ang Wat Prasing or pinagmamalaki nito aside from kay Buddha mismo is itong tinatawag na Viharnlaikam. So itong Viharnlaikam, other explanation niya, sabihin natin itong Golden Temple Hall na nakikita natin sa likod. And medyo konti lang yung turista ngayon na pumapasok, karamihan is mga locals. Hindi na tayo lumalapit doon kasi nag-worship sila sa harapan. Pero pwede din naman kayo dito mag-pictures at mag-video. Pero please, don't wear spaghettis, ganyan, or kahit ano pa man, okay? Aside from pinaka-main hall, ayan, papunta tayo ngayon sa likod na part. So, maximize natin yung visit natin. Kapag ganito guys, is wag muna kayong lalabas sa baka akala nyo ito lang yung meron dito sa compound. Meron pa sa likod. Tignan nyo nakalagay dito. Please show respect. Buddha is not for decoration or tattoo. So, bawal itato yung Buddha ha. And sa pananamit, bawal po dito yung super short na short. And also yung mga ganitong klaseng damit. Please be humble. Pwede mag-picture pero wag yung super disrespectful and beware of pickpockets, okay?
Before we continue this vlog, share ko lang sa inyo na ito pong lahat ng pinakikita ko sa inyo and ang mga pupuntahan pa natin after this one ay located sa tinatawag na Old City. So ito siya. Ayan yung Old City, guys. So basically, is a perfect square siya. So ngayon, andito tayo. Ayan, andito ngayon tayo sa Wat Phra Singh. And aside from that, ang mga famous spots din na makikita dito is itong Wat Chang Man and also Three Kings Monument. Then dito sa side naman ito, andito ang iconic na Thap Hai Gate. Okay? Yan siya. Dito din makikita guys tong Wat Chedi Luang na yan. Dito sa loob ng Old City, okay lang lakaran from one tourist spot to another, ganyan. So, basta may payong ka. Kapag walang payong, napakainit. Para kang sinusunog sa impyerno, ganung level. So, if ever naman, kung ayaw nyo namang maglakad, may option. Pwede kayo mag-grab bike. Again, angkas, move it. Joyride yung atake niya. And also, pwede din kayo mag-grab car kung gusto nyo namang may aircon. Kasi usually, yung mga temples dito, ang layo niya sa bawat isa, 900 meters. So, 900 meters, 900 meters yung nilalakad natin. 700 to 900 meters, ganun. Man yung itsura ng ating naradaanan. Tingnan nyo mo, Chiang Mai Police Station na to. Grabe, alam niyo, bilib din talaga ako sa mga Europeans. And even yung mga ibang Koreans dito, hindi sila mga nagpapayo. Ganun din yung nakikita natin nung nasa Europe tayo eh. Talagang gustong-gusto nila yung init. Like literally. Meron kayong mga madadaanan along the way. Tignan niyo ang mura ng foot massage dito. 250 lang, may aircon na yan. Usually kasi naglalaro sa parang pinaka city center, 300 to 350 yung massage. Na foot ha. So, mamaya maghanap tayo ng tig 250. Max na siguro 300. Tignan niyo ang kita na daanan natin. Alam niyo wala pa tayong ganito. Like yung polo na parang elephant pants yung tela. Yan siya. So, magkano? Walang presyo. Pero ito, 290 baht. O, panlalaking polo. Pambabaing top, 250. Ganyan. Oo. 250 baht. Diba? Ay, maganda to. Ayan, ganda, 350. May kamahalan lang siya ng slide. O, diba? Gusto ko yung hanggang dito sa loob. Ano tayo, nakapayong talaga. Para hindi na tayo tiklop ng tiklop. Ito na guys, I can sense we're here. Ang taas na ng mismong bakod. Ayan, next up, Wat Chedi Luang Varavihan. Oh, tourist take next door. Dun sa side, okay. So, dito tayo. Siguro mga locals lang dun sa side na yon. Ayan, entrance. This way. Ayan. Oh, so merong entrance fee again. But ang kinaganda naman, yung mga entrance fees is hindi tumataas sa 50 baht. Personal fee, adults 50 baht. And children is 20 baht. Tandaan, please dress appropriately. Bawal ang mga ganito. Huwag kayong mag-shorts. And huwag kayong mag-sleeveless. I mean, yung mga strap lang, ganun. Okay? So, welcome guys. Andito na ngayon tayo sa ating next stop sa Wat Chedi Luang. So, this one, famous ito because of the massive ruined na Chedi na ipapakita ko sa inyo later. And also, dito sa loob ng complex, madaming mga areas na pwede nyong puntaan. Hindi lang itong parang pinaka-main hall niya. So, nagawa ito noong 14th century pa. Ngayon, let's go. Wow! Grabe, compared dun sa previous one na pinuntahan natin, this one mas malaki, mas massive. This one, donation for horoscope zodiac. So, hang it in front of the Chedi Luang Pagoda. So, ito siya, may iba't iba. Dito tayo, sa rabbit. Yan. So, asan yung rabbit? You're the rabbit, where are you? Asaan? Walang, ito, you're the rabbit, color yellow. If ever you're not aware, ito siya.
So, ayun tayo, 1999. Mabuhay ang mga Team Rabbit! Meron din silang ganito. This one, iipit nyo naman yung cash dito na ipang donate nyo. Ito siya. May mga nag-ipit ang 20. Ito, 100. Ano ba ibig sabihin? Check nga natin. Make offering 20 Zodiac banner for 100 baht. Ay, 100 baht isa. Ayan. Next guys, pumasok tayo sa Intakin Pilar Vihara. So this one is men only place. So ang explanation dyan, women are prohibited to enter because they menstruate. It is believed that it humiliates and ruins the sanctity of the city Pilar. And yung mga lalaki din na hindi naka-appropriately nakasuot ng damit, bawal pumasok. Okay? Take off your shoes. Yung shoes natin. Kapag andito kayo guys sa area, huwag nyong hayaan na dito lang kayo papasok sa pinaka main hall because of sa likod andito ang ruins. And also yan ay nasira po yan because of the earthquake noong 1545. And hindi pwedeng pumasok ha. Bawal, nakasarado siya. Not unlike yung parang sa mga Cambodia gano'n na kahit hindi na siya ganoon ka well okay tingnan ay pwede pa rin umakyat. This one guys, one of the oldest structures na natitira dito sa Chiang Mai. Tulad din dun sa kaninang pinuntahan nating temple, yung Wat Phra Singh. Dito din po sa temple na to ay sikat ang tinatawag na monk chat sessions. So doon sa loob, meron tayong nakita kanina na mga tao na nakikipag-usap sa mga monks. Like nag-uusap sila, tapos parang dinadasalan sila, ganyan. Though personally, hindi natin alam yung story behind it, kung paano siya nag-work because hindi naman same tayo na religion. But if ever lang naman, yun yung parang additional na parang ginagawa here. Di ko alam kung matuturing siya na services kasi syempre religion nila yun eh. So, yun po. So far sa lahat ng mga napuntahan natin nga mga Wat, ganyan. Ito yung Wat specifically na madami tayong nakikita na areas na may donation box, ganyan. And also, yung parang in exchange, kunyari magsasabit kayo, maghahang kayo ng paper or something. Madami dito. Alam nyo guys, ganito yung itsura ng mga motor dito. Like, ganito yung uso sa kanilang style. Ang ganda nitong black na to. Ano pangalan ng model? Filano? Yan ba? Ganda, no? Only kung meron tayong mahabang time sa Pilipinas, tapos kung mahilig tayo sa motor, parang ang gandang bumili niyan. Yan, pupunta naman tayo sa The Three Kings Monument. Sikat na area din yun dito sa Old City. And 400 meters yung layo niya mula dun sa pinanggalingan natin. Meron na naman tayo nakita, tignan nyo ah. Ito ang kanilang signature na cow. Koa nga ang Israel dito pero cow soy yan, stewed beef. Tapos ito naman chicken, ganyan, the best yan. So ang presyo niya is 269 baht. If ever mag-try kayo ng ganyan, nag-try tayo doon sa previous vlog yan.
Parang next time gusto kong i-try naman natin itong coconut milk soup. Never pa natin na-try. Yung plain lang. Dito sa Chiang Mai, habang naglalakad kayo dito sa pinaka old city, napakadaming mga shops na pwede nyong puntahan. Like mga bilihan ng mga damit, ganyan. Tapos ito, pick. Tama ba? Yung basa natin. Pasok tayo. Oh. Ang mura dito, 120 baht lang. Alam niyo bang bumili tayo nito sa Bangkok? Ayan. Ganito yung usong design sa kanila, matibay. Pero mas maganda sana kung bakal yung ganito. Kasi tried and tested na natin yung ganitong part eh. Actually, ito yung reason kung ba't tayo nakapasok dito. Ito yung nagpapasok sa atin. Bili kayo ng ganyan guys. Sa Shopee if ever. Pwede kayo mag-check niyan. Mobile shop lang. Cute ah. Gawin niya. 100 baht. This one. 350 baht. Mahal naman. Pero kasi handmade yan eh. Cute din siya. Tingnan siya. 80 baht. 80 baht yan guys. Yan. Blackpink in your area. Yan. Enjoy. I enjoy danger. Yan. I'm just here for the booze. And we're finally here! Tada! Welcome sa The Three Kings Monument! Actually guys, tignan nyo. Hindi ganun kadami yung taong nagpupunta dito. Kasi hindi siya that much parang tourist stop. Gusto ko lang kayong dalhin din dito. And also, gusto ko lang din siya makita in person. Because hindi natin ito napuntahan before. Ito po kasi, silang tatlo ang founders ng Chiang Mai. Ayan. So, sila yung founders ng Chiang Mai. Siya si King Meray, King Rakham Haeng, and also si King Ngam Muang. Ako naaalala, kasi guys, also, di ba si King Rakham Haeng, yung pinuntahan nating Rakham Haeng Night Market, yung halal-friendly sa Bangkok. Yan, siya yun. I mean, magka-name sila. I don't know specifically kung pinangalan sa kanyang night market na yun. And, nakakatuwa lang kasi nakita natin dito yung founders ng Chiang Mai. Kasi nung nagpunta tayo before, yung kasama yung mga friends natin, hindi to kasama sa stop. Hindi nila amats yung mga ganitong part. And also, ano to, guys, para matututo na rin kayo if ever. Pagka titignan yan, oh, sila pala yun. At least meron kayong brief history ng Chiang Mai na natututunan. Habang naglalakad tayo dito, meron tayong nakitang Black Temple eh. Hindi ko alam kung pwede siyang puntahan daw kasi wala siya talaga sa itinerary natin. Ayan. Ang ganda. Tingnan nyo guys, ang daanan natin to, ang bango eh. Na-track tayo, pumasok tayo, check natin. Ako talaga alam nyo, personally, weakness natin ngayon is yung, hello, medyo yung may mga amoy-amoy, basta mabango siya. Na-attract tayo, oo. Ayun, mga essential oil yung mga binibenta nila, oh. Ito may mga tester if ever kung gusto nyo. 5 ml is 259 baht, 10 ml is 469 baht. Kahit mga incense ko, no, meron sila dito. 27 baht per 10 grams. Yan. Tingnan nyo guys. Sabi ko inhaler, hindi daw, wala daw sila. Nung pala, ang pangalan sa kanila dito, nose aroma. Ang mura lang, 69 baht. Ang pinaka nabanguhan natin dito, ito, nababahuan ko siya. Ito. Meron din silang shave cream, after shave cream, 159 baht naman yan, ganon. And also, mga herbal soap. Ayan. Alam niyo minsan ang naiisip ko kapag kunyari may mga herbal soap na ganito, paano kung naging effective siya? Di parang ang hirap i-source
Kapag ka kunyari gusto mo mag-repurchase, di ba? No? Just in case kung gusto niyo mag-rent ng bike. Ayan, ito yo. Bike Japan, 100 baht yung bayad. Tapos, ayun naman, Bike Swim ang pangalan is 100 baht. Ito, maliit lang. 60 baht ang bayad. And also, meron din sila dito mga motor. Ayan. So, just in case lang naman, at least, you know, na pwedeng mag-rent dito for you to easily explore the area. We're now walking sa Taipei Gate. So, ay, grabe din talaga dito, no? Bawat lakad, may mga makikita ka talaga ng mga temples. Ay, talagang ano ka na lang, mapapa-stop. Sure. Back to the topic. Papunta ngayon tayo sa Taipei Gate. Sikat siyang gate dito sa Chiang Mai. Yun yung area na kung saan merong mga parang kalapate. I mean, kalapate talaga sila. Na ginagamit ng mga turista dito para mag-picture taking. We're here! Ito na guys ang Taipei Gate. So this one, ito yung most famous gate dito sa Chiang Mai. Ito guys yung itsura. And this one yung east entrance papuntang Old City. Nasa labas na tayo actually. Tingnan nyo, nagpipicture yung mga tao dito kasi may signage dyan. So, some of you might think na parang normal lang yung itsura niya. Pero historically guys, napakalaki ng impact nito dito sa Chiang Mai. So, meron sila dito ng ganito. Baka kaya wala. Kasi alam nyo, ayan o, may mga lumilipad dito na kalapate. Before kasi, so parang ano siya parang binabawal na siya ng mga police dito, which is good. Kasi grabe talaga yung parang pangaharas nila na ginagawa dito sa mga kalapate that time. And kapag ka merong mga police, umaalis sila, ganon. So now, I think kaya wala din ganon because of merong mga nakatayo mga booth dito na ganyan. And kung titignan natin, parang feeling ko limited time lang din to. Tignan nyo guys, ang hotel na nasa harapan lang ng mismong gate na to, if ever you're interested to know, itong Hotel M Chiang Mai. Yan. At least nasa loob kayo ng Old City mismo. It's time for coffee shop! So, pumunta na muna tayo dito sa Single Origin. Sikat siya dito sa area na to. Ito, tignan nyo. Single Origin Store. Let's go in. Let's go. Wow. Ito yung itsura niya. Single Origin Store. So, we're here sa Single Origin Store sa Taipei Gate area. Ayan. So, umorder tayo ng truffle and mushroom, 220 baht yon, and also ng Thai milk tea, 70 baht. Oh, thank you so much. Thank you so much, Cap on Cap. So, in total, ang ating binayaran is 290 baht. Okay? So, wait na lang natin siya kasi mahilig tayo sa truffle. And actually, ngayon na lang ulit tayo Thai milk tea sa trip na to. First time. Kasi iniiwasan natin siya because of, baka sasabi ko yun yung nagtitrigger na acne. Pero syempre, hindi naman pwedeng hindi tayo magde-drink ng Thai milk tea sa Thailand para to formalize our Thai trip, di ba? So, let's wait for our order. Masarap dito guys, masarap. So, dumating na ang ating Thai milk tea. Dito siya nakalagay sa parang coffee-coffeehan. Ayan. Okay! I'm so excited! Ang sarap.
Na-miss ko yung lasa nito. Ito na ang ating order ng truffle and mushroom pasta. Grabe, mukhang masarap oh. Ang creamy! Guys, ang creamy ng pasta. I like it. Ang sarap. Ang sarap. More like creamy truffle pasta siya. Hindi siya yung parang oil truffle. I-rate ko siya ng 8.5 out of 10. Ang sarap. We're done eating and ang sarap. Ubos na ubos. Tignan nyo naman. Opo. So if ever kung pupunta kayo dito sa area na to, pwede nyo siyang itry. Kung mahilig kayo sa truffle ha, at medyo creamy side. Ayun yung gate oh. Diba? We're back guys dito sa ating hotel room and nag-grab tayo papunta na dito sa hotel from there sa Single Origin Cafe. So ang binayaran natin is 90 baht. If ever kapag kayo po ay gano'n nakalayo, mag-grab car na lang kayo. Kasi yung grab bike na sinakyan natin kanina, alam nyo, napakanipis lang ng inupuan natin. And wala kasi, usually dito kapag ka-grab bike talaga, wala talagang helmet, ganyan, and also something like that. So kung hindi kayo sanay sa gano'n, mag-grab car na lang kayo. And pagka naman grab car, 1, 2, 3, 4. 4 naman yung pwedeng maisakay, okay? So, ano yung thoughts natin sa exploration natin sa Old City ng Chiang Mai? Number 1 ang pinuntahan natin is yung Wat Phra Sing. Okay yung Wat Phra Sing. Na-enjoy natin siya. Pero alam nyo, parang mini version siya nung pinuntahan nating Wat Che Di Luang. Yung Wat Che Di Luang, yun guys yung parang masasabi kong favorite ko sa mga inikot natin ngayong araw. Kasi, sulit worth it yung pagpunta, worth it yung ibayad nating entrance, and worth it yung exploration. And alam niyo yung likod niya, yung ruins, it's giving Ayutthaya. And also naman, yung mismong temple hall naman, napaka-grand. Ang laki talaga. And alam nyo, hindi ko lang binidyo, pero merong mga 30 minutes tayong umupo lang dun sa loob. Kasi pwede dun basta properly sit, hindi ka maingay, ganyan. Kung tatahimik ka lang, ganun lang ginawa natin. Talagang parang meditation yung atake na ginawa natin doon, di ba? So, yun ang ating mga ginawa. And, alam nyo, along the way, kapag ka maglalakad-lakad kayo, kasi, from one place to another, tulad ng sinabi ko kanina, 700 to 900 meters yung lalakarin, meron kayong makikita, kahit wala sa itinerary nyo, na temple. So, kumbaga parang sa pagitan ng mga nasa itinerary nyo, may temple kayong makikita kasi napakadaming temple sa loob ng Old City. So, ilalagay ko dito sa screen yung sinabi ko sa inyong Old City ng Chiang Mai. Grabe, square siya. Like, square yung itsura ng Chiang Mai na Old City. And, isipin nyo, yung Old City na yon guys, is nakapalibot doon is moats and also yung walls. Grabe, ang ganda talaga. It's giving ancient vibe. Parang Ayutthaya din, pero mas modern kasi inside that city, meron ng mga iba't ibang establishments, meron na ding mga hotels. Kasi guys, yung Old City, di ba pa square siya? So parang 1.5 kilometer per side yung sukat niya. And also, inside that Old City, meron kayong makikita na 30 temples. Actually, yung mga mainstream or popular ones lang yung pinuntahan natin. And kayo, if ever, kung gusto nyo pang maglista pa ng temples, pwedeng-pwede. Kapag kung gusto nyo isang buong araw i-stretch nyo dyan sa Old City, is pwedeng-pwede. Though tayo kasi, meron tayong itinerary pa mamaya na iba naman. Kasi, konti lang yung time na nakalaan natin dito sa Chiang Mai. And kasi, sa susunod na araw is magpupunta na tayo ng Chiang Rai na day trip from here sa Chiang Mai, di ba? So, ganun siya. And so far, nag-enjoy po tayo. And kung tatanungin kung, Ivan, maganda ba yung Old City na yan para ilagay sa itinerary? Yes! Yes! Historically, good. And also, pleasing sa eyes, ganyan. At talagang worth it siya and dapat
kasi first time yung magpupunta if ever. Okay? So yun lang po. Maraming salamat at sana nagustuhan niyo yung vlog natin dito sa Chiang Mai. And ito po, ilalagay ko dito yung social media handles natin sa screen. Feel free to follow me para lagi kayo updated sa mga travel ganaps natin. Again, Ivan de Guzman po. So, kung di pa kayo nakasubscribe, feel free to do so. So, again, yun lang. Thanks!